Kabayo, isang popular at pangkaraniwang hayop sa kalupaan. Subalit hindi batid ng karamihan na maging ang hayop ring ito ay mayroong bisa at kapangyarihang taglay. At pawang sa paalamang ng hayop na ito, mo ito matatagpuan. Isang gamit na magbibigay sa iyo ng kakaibang alerto, liksi ng pakiramdam, at lakas ng pangangatawan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung ano nga ba ang kakayahang taglay at kung papaano ninyong makukuha ang bertud na ito buhat sa kabayo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang kabayo o Equus caballus ay isang uri ng mailap na hayop na maaari din namang alagaan. Ang hayop na ito ay partikular na nagtataglay ng mga hindi pangkaraniwang mga daliri sa paa. Isa rin ito sa dahilan kung bakit maituturing na swerte nga ang hayop na ito, lalo na nga sa paniniwala ng mga Tsino. Subalit na itanong mo na rin marahil kung papaano nga bang naging maswerte ang horseshoe, na kadalasang kinukuha ng mga negosyante at ilang naniniwala rito. Ito ay karaniwang gawa sa metal na iron at nagtataboy ng mga masamang elemento. At mayroon din itong tradisyonal na 7 pako na sumisimbolo rin sa swerte. Subalit maliban nga sa horseshoe, ay pinaniniwalaan rin na mayroon pang isang bertud o mutya na pawang sa paa lamang ng kabayo makukuha, partikular na sa mga buto malapit sa kuko nito. Ito ay animoy isang hugis butil ng mais na kayumangging kulay ng bato at pawang bibihira lamang kung masumpungan. Ang batong ito kung sakaling mapapasa iyo ay maaaring magdala sa iyo ng una, swerte sa pagninegosyo at sa inyong buhay, liksi at kakaibang bilis, talas ng paningin at pakiramdam, at lakas na kakaiba. Sa kasalukuyan nga ay ilan pa lamang ang nagtatangan nito, sapagkat tuwing Biyernes Santo lamang o mahal na araw lamang ito kung masumpungan. Mayroong mga nagsasabi na ang mga espesyal o mga kabayo na pagmamayari lamang ng mga engkanto o mga lamang lupa ang kadalasang mayroong taglay na ganito. Kung kaya naman, kahit pa nga isa-isahin mo ang mga alaga mong kabayo sa araw ng Biyernes Santo, kung ito ay hindi laan para sa iyo, ay malabo mo itong makuha. At pawang, ang mga napili at mayroong malinis na hangarin lamang ang sadyang pinagkakalooban nito. Kung kaya sa oras na makakuha ka nito, ay iyo itong ingatan, gamitin sa mabuti at huwag na huwag abusuhin. Mayroon ka bang mutya? Saan nga ba ito nakukuha? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay kilalanin natin ang isang uri ng mutya, ang mutya ng salsagan. Ang mutya ay singaw mula sa kalikasan. Lahat ng bagay mula sa kalikasan ay may mutya. Maaari kang makakuha nito mula sa mga halaman, prutas, puno, hayop, kidlat, ilog, bato, kuweba at iba pang bagay na likas na nilikha ng Diyos. Ang mutya ay lakas, at dahil ito ay lakas, nagtataglay din ito ng galing. At ang galing nito ang siyang magbibigay sa iyo ng proteksyon kapag nagmay-ari ka nito. Papaano nga ba gumagana ang mutya? Dahil sa ang mutya ay likas, ito ay natural ding gumagana. Hindi na ito kinakailangan pang buhayin ng mga orasyon. Isa na nga dito ang mutya ng salsagan. Ang salsagan ay isang puno na nahahawig sa niyog. Ito ay tinatawag na foxtail palm sa Ingles o bunga ng palmera sa Katagalugan. At kabilang ito sa uri ng mga palm tree. Pinaniniwalaang ito ay talagang nagmula sa Pilipinas. At kadalas ay tumutubo sa mga tropikal na bansa.
Kadalasan din itong ginagawang sangkap sa pagnganganga. At para sa mga mahilig sa anting-anting at agimat, pinaniniwalaang ito ay mayroon ding mutya. Kung sakaling magtataglay ka daw di umano ng mutya nito, ay asahang hindi ka tatamaan ng bala o tatablan nito. Kabal at kunat naman sa katawan kung mapapalaban ka ng tagaan. Papaano nga ba ito makukuha? Sa araw daw ng Biyernes Santo, dakong 3:00 ng hapon, ay akyatin ang puno ng salsagan at kunin ang mga bunga nito. Ingatan daw na hindi malaglag sa lupa, at pagkatapos ay ibilad sa araw para matuyo. At kapag natuyo na ay isa-isahing kalugin ang mga ito. At kapag daw may napansin kang bunga na kumakalog, iyon ay ingatan sapagkat ito ang kaloob sa iyo. Huwag itong ipagyabang at gamitin lang sa kabutihan. Narinig mo na ba ang gamit na ito o bertud na kung tawagin nila ay mutyang kalog? Kung hindi pa ay halika sapagkat ito ay mainam na pampaswerte at maaari mong isama sa koleksyon ng iyong mga mutya buhat sa kalikasan. Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka rin ba sa mga mutya o mga bato at mineral buhat sa kalikasan at nagtataglay ng mga natural at pambihirang kakayahan? Kung gayon, ang videong ito ay para sa iyo. Sapagkat maging ang isang ituman na kung tawagin nila ay mutyang kalog ay marami palang kagamitan. Mutyang kalog o mas kilala rin sa ibang katawagan bilang dalugdog at kalumbibit. Ang dalugdog o kalumbibit ay isang klase ng buto buhat sa hindi pangkaraniwang baging na matatagpuan lamang sa mga sulok ng kagubatan. Ang baging na ito ay nagtataglay ng mga dahon na maaari nating ihalin tulad sa sampalok na mayroong mga tinik sa ilalim nito. Ngunit sa panahon ngayon ay napakabihira na lamang na makasumpong nito. Subalit ano naman nga ba ang espesyal sa butong ito na tinatawag na dalugdog? Ang mutyang kalog o dalugdog ay isang mainam na pampaswerte sa trabaho man, sa negosyo at sa mga sugalan. Mainam rin itong panghalina at mabisa mong magagamit upang maibigan ka ng iyong natitipuhan. At kung ikaw naman ay madalas kang bumiyahe o umalis, maganda rin itong proteksyon at pang-iwas sa mga sakuna sa paglalakbay. Kadalasan rin itong ginagamit na pangontra sa mga masamang elemento kagaya nga ng mga nuno sa sapa o sa mga ilog, at gayon din sa mga itim na mahika o dasal. Ibalot lamang ito sa isang pulang tela at ilagay sa tindahan, sa inyong bag o maging sa inyong bulsa kung umaalis ka ng bahay. Espesyal ang batong ito sapagkat maliban sa ito ay umaalog, ay daglian nga itong nagtataglay ng init at nagagawa nitong manatiling mainit kung iyo itong ikuskus sa ibang matigas pang bagay. Hindi rin ito kakagad na nababasag o nabibiyak. Kaya mainam itong gawing kwintas ng mga bata o sanggol at gamiting pangontra sa mga balis at usog. Maaari mo itong mabili online, subalit siguraduhin lamang na ito ay orihinal at hindi kahawig lamang. Ang butong ito ay kadalasang may kulay na dark gray hanggang light gray at literal na makikita mo nga ang mga hilatsa o linya palibot sa buto nito. At syempre, ang bahagi kung saan ito nakuhang nakadikit buhat sa pads nito. Ikaw, nakakita ka na ba ng bertud na ito na tinatawag nilang mutyang kalog? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ba kayo sa isang klase ng halamang ito na animoy pako? Mayroong mahabang mga tangkay, mapipinong dahon, na animoy buntot ng pusa, at kilala nga sa katawagang salindugok.
Batid mo ba na ang halamang ito pala ay maaari mong kunin at gawing isang mainam na halamang pangpaswerte? Hello, what's up? Your best here. Sa bidyong ito ay kilalanin ang isang halamang pangpaswerte na baka nakikita mo na pero hindi mo lamang alam, ang halamang salindugok. Ito ang halamang Huperzia, Firmoses, Fear Club Moses, Fortune Flower, Buntot ng Pusa, o kung tawagin ng karamihan ay salindugok. Isang halamang madalas itinuturing na klase ng pako, subalit ito ay hindi kilalang kabilang nito. Madalas na makikitang tumutubo ang halamang ito na salindugok sa mga malalamig o moist na kagubatan, kasama ng ilang mga ornamental na orchids na ating kilala. Mayroong mahigit sa 25 klase o species ng Huperzia at karaniwang matatagpuang tumutubo sa mga kagubatan o kabundukan ng East Asia katulad ng Tibet, Japan, Korea, Hawaii at maging dito sa atin sa Pilipinas. Sa bansang China, ito nga ay popular sapagkat ginagamit din nila ito bilang herbal na medisina na mainam raw sa pagpapalakas at pagpapanatiling aktibo ng ating utak o brain function at upang maagang maiwasan ang pagkakaroon ng Alzheimer's at vascular dementia. Subalit maliban pa rito ay isa rin pala itong mainam na houseplant. Maaari mo nga itong ilagay sa bunot at gawing isang hanging plant. Lagi mo lamang itong diligan at basain upang mapanatiling fresh at kulay green. Ngunit ilan pa lamang ang nakababatid na maaari rin pala itong kunin at gawing isang mabisang pangkalahatang pampaswerte sa negosyo man, trabaho, at upang maging magaan ang daloy o pasok ng pera sa inyo. Kung sakali na may tanim ka nga nito, patuyuin lamang ang mga dahon nito sa ilalim ng araw at buwan at ibalot sa pulang tela. Maaari mo itong pabendisyonan at palaging ang dalhin o ilagay sa inyong mga wallet o pitaka. Isang klase ng damo o halaman lamang sa paligid. Maaring madalas ay nakikita mo na nga lamang, subalit hindi mo pinapansin. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng halamang salindugok? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best Tara TV. be, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.